ng mga kasamahan ko na wala man lang isa sa kanila na nagsasabi na may ginawa akong mali o illegal. Ganun pa man po, humingi po ako ng pangunawa sa inyong komite at sa aming namumuno na sa NCRPO na kay General Jose Melesium Nartates kung ano man po ang nagawa namin, kung ano man po ang nangyari ngayon po sa pag-iimbestiga niyo po. Salamat po. Okay, maraming salamat. But you were approached by the group of the pre-investigating team, di ba? Na-approach ka nila before Opo, Your Honor. na sabihin lahat yung katotohanan sa kanila. Opo, Your Honor. But what happened? Hindi ka nag-sign ng affidavit sa kanila? Will advise po ng lawyer ko na wag na raw pong magbigay ng affidavit dahil may criminal case ka na kayong haharapin at ongoing na yung administrative case mo, baka mapasama pa yung pagbigay mo at bago-bago ng affidavit sa kinaharap mong kaso. Nag-stick lang po ako sa advice ng lawyer ko, Your Honor. Yan na nga eh. Sometimes ang problem natin yung ating mga lawyer and even kay Colonel Guevara Colonel Guevara, kasi yung mga sinasabi mo dito nung last hearing, nung naririnig ko, kasi yun din ang sinabi doon sa affidavit eh. So there's walang pagkakaiba yung ibang sinabi mo dun sa affidavit na hindi mo pinirmahan eh. And then suddenly, sinasabi mo siya dito. But of course, mamaya tatakal natin yan. So pasensya na po members of the committee, last na po to, dalawa na lang po tayo. Tapos we will be starting with Congressman Acop. So Demokrito. Good morning po, Your Honor. Thank you po sa chance na to. No? So, bilang isang PO3 lang po, at least kahit pa paano nabigyan niyo po kami ng pagkakataon. Pumasok po ako sa PNP, wala pong idea, wala pong background about sa criminalistics. Ang pinawaan ko na lang po, yung mga payo ng mga, inidolo ko pong mga official ko po noon na tsaka yung mga advices po ng mga PC ng mga nakasama ko, sumunod ka lang sa utos. Sumunod ka lang, tingnan mo yung mga nakakasama mo, basta kung alam mo tama, gawin mo. So, Your Honor, regarding po dito sa mula po noong 2013, nag-start po akong maging operatiba po. Actually, yun po yung una kong malaking operation na naging pioneer po kami ng Oplan Lambat Sibat, wherein pinipigilan na po ako ng mga classmates ko na tigilan ko na yung pagluto ng trabaho na yun dahil wala pong 1 kilometro yung layo nung lugar na inoperate namin doon sa bahay ng mga magulang ko at doon sa bahay nung mag-iina ko. But still, tinigil ko po yun. Hindi ko po sila pinansin kasi ang sinagot ko na lang po sa kanila, kung di po natin gagawin to, sino ang gagawa? Paano yung mga anak natin? Your Honor, gusto ko lang pong sabihin dito, aside from that, marami po kaming mga naging accomplishments wherein pati LGU sinuportahan po ako at inalalayan po ako ng naging hepe po namin yon. Gusto ko lang po sabihin dito na bago po kami sa NCRPO, ang sa totoo lang po, sa akin, personal kong damdamin dito sa mga Chinese, medyo masama po yung loob ko para po sa akin dun sa mga nangyayari. It so happen na yung target po namin is baril po. Baril po. At nandun naman po sa mga applications ng search warrant po, nakita ko rin po, may picture po si Sirlin, si Boss Lin, na may hawak pa pong mahaba niya. Ngayon, actually, ewan ko pong nabanggit dito, na aside from dun sa sinasabi pong 4 na illegal arrest po namin, pag-usapan po ba na meron pa pong ibang mga nahuling mga Chinese aside po doon. So, hindi ko rin po alam kung ano po yung nilalaman ng resibo, kung kanino po ba nakapangalan. Sa personal kong analyzation po. At yung Galaxy Entertainment po, ang alam ko lang, huling naalala ko lang po is, ano po siya, yung hindi daw po nakarehistro dito sa atin as business po nila. Nung chinek ko lang po sa Facebook, ang nakita kong Galaxy Macau po yata yung nakita ko noon. Yun lang po ang nakuan ko. Okay. So, the rest po, yung mga oras na mga nawala po sa hindi ko po alam kung pinag-uusapan ng mga investigador o yung mga plano nila. Baka po yun yung mga
Yung sa mga oras na yun, baka kaya umabot ng 2 araw dahil yung relasyon po ng pera, hindi ko na po alam kasi mga officers na po nag-uusap regarding doon. Ang sa akin lang po, unang-una, agresibo po kami pagdating po sa mga ganyang operation po. Agresibo po kami dyan. Gusto po namin gawin yung trabaho. Yung trabaho lang po ang gusto namin ever since po. Yun lang po naman ang inoryan sa akin ng mga naging officers ko. Kaya yun lang po yun sa akin, Your Honor. Sumusunod lang po ako sa instruction. Then the rest po ng hindi ko na po alam dahil alam ko, tiwala ko sa mga officers ko na nag-uusap po sila sa taas. Yun lang po yun sa akin, Your Okay. Honor. Maraming salamat, Thank you. Demokrito. And we all agreed na marami kayong mga accomplishment. Lahat naman tayo, marami tayong accomplishments eh. Kahit kami mga Rita. Pero may mga failures din kami. At kami, kapag yung naramdaman namin na may failures kami, we accept it. And we are being truthful about it. At dun sa plano po ninyo na sinasabi nyo na barel talaga yung inyong target. But the evidence will show. And later on, we will be showing to you na yung barel na nilagay nyo doon ay pag-aari ng inyong deponent. We will show it to you. All the evidences. No? Kaya nga, huwag nyo sabihin na hindi kami naging fair sa treatment sa inyo dito. And that's the reason why binibigyan namin kayo ng pagkakataon. After this, talagang we will close that door dahil pinagbigyan na po namin kayo. Congressman Erwin Tulfo. Mr. Chair, kahit anong pilit natin na magsalita, hindi ko magsasalita ito mga ito. Hayaan na lang ho natin itong 2 deponent, itong testigo na sumurrender ang magpapatotoo. Actually, Mr. Chair, malinaw pa sa sikat ng araw, nilakad nila, inoperate nila, number 1, mga taga-pogo yun, so maraming pera. Number 2, alam na alam nila pag mga Chinese, areglo, lalo na mga Chinese national. Number 3, alam nila na takot ito mga Chinese national ito, mag-aareglo. So kakasuhan natin, aaregluhin tayo. Ganun naman ho eh. Ang dami na ho ngayon mga nasa Pogo worker, ang laging hinuhuli, pero di areglo. Alam din ng BI yan, Bureau of Immigration. Kaya nga ho yung lakad na yon, 2 birds with 1 stone. May accomplishment tayo, may nahuli tayong baril, meron tayong human trafficking. Number 2, aareglo ito. Mas malaki pala, yung nadatnan nila na pera doon. 27 million, yung areglo, 5 million, 4 million. Mas malaki, 27 million. Dito na lang tayo dahil hindi magsasalita. They thought all the while na hindi magsusumbong, hindi makakarating sa mga otoridad yung ginawa nila sa mga Chinese. Kung tutusin kasi, human trafficking, sila-sila lang yun, Mr. Chair. Wala namang involved na Pilipino paihan doon eh. Puro mga foreigner, Vietnamese, Thailander, Chinese, Korean. Ang kliyente ay mga pogo worker din ng mga Chinese. Kung titignan mo, wala nang pakialam tayo doon dahil sila lang yun. Kung mag-import man sila ng babae, magpapasok sila ng babae, mga foreigner from Vietnam, from Thailand, from China. Tapos ang kliyente, mga Chinese, mga pogo worker. Pero trinabaho pa rin, Mr. Chair, because alam nila na aareglo. Yung lakad na yon, sa totoo lang, alam nila na lakad di areglo. So, pwedeng ibangketa yung kaso. So, they took the chance, Mr. Chair, kunwari baril, kunwari human trafficking. In reality, nasa utak nila na merong areglo ito. Fortunately, numadat na nila doon 27 or so million pesos ang pera. Sinabi na rin ng mga deponent ng kanilang mga asset na nasa harapan nyo ho ngayon, yung mga nakatakip ang mukha, sumurrender ho ito dahil natakot at pati sila ay makakasuhan. Siguro na konsensya na rin itong 2 ito, magsasalita na mamaya. So, why don't we just listen to these 2 na sinasabi ko? Because tama po yung sinasabi ko. Lakad, areglo, yung kanila, or bangketa, kung tawagin sa police language, ibabangketa ang kaso because mag-aareglo ito. Fortunately for them, may pera doon, 27 million. Hindi lang alam ng mga deponent kung magkano. Pero alam nila
simula doon sa DSOU head, pati sa mga bataan niya, may pera doon. So, na timing. Ang lakad lang naman, sir, aaregluhin eh. Hindi na areglo, mas malaki pala yung nakita nila sa Kahadiero, 27 million. Bakit pa tayo magpapaareglo? Diretso na natin ito, at hindi magsasalita. Pa-deport natin sa BI, walang kaso, period. Mr. Chair,